madalas ko madinig, paboritong-paborito ng mga korap na politiko, yung flood control projects. Talagang magugulat ka, no, sa budget. Parang ang dami nilang gustong maglagay ng pondo sa flood control. Ang sagot ba obviously, yung pinapaliwanag nyo? Dahil ang daming layering, mas madali ka magtago ng corruption dyan. Kaya gustong-gusto yan ng mga korap na politiko. Ito yung sagot ko, ano. Basta ang project ay technical, kahit nga gamot kahit medical equipment. The moment na maging technical yan, mahirap maunawaan, mahirap maintindihan yung specifications, etc., mag-isip ka na. Maraming tongpats yan. So, kaya gusto ko, kunwari, ako yung politiko, ako yung congressman o senador. Hindi, talagang maglalabi ako na magkaroon ng ganito kalaking pondo para sa ganitong flood control project na ako yung parang ano yan, yung magpupush. Kasi madali mong palusutan, madali ka mong umisyon, ganun ba yan? Ay, tanungin kita, Christian, halimbawa nga yung gagawin flood control ay aakyat ka, wababa ka ng bangin. Sige, ikaw ay isang engineer 1 o engineer 2. Ang sweldo mo ay ganito, tapos 8 taong kang hindi na po-promote. Take note, hindi ako nang sisira ng moral, hindi ako nagja-justify. Sinasite ko lang yung halimbawang bakit maraming disincentives dito on the part of the government na worker, di ba? Ikaw yung engineer, Christian, okay? Ikaw yung gagawa ng ano. Ang sweldo mo, ganito lang. Tapos, hindi ka na po-promote ng ilang taon, di ba? And then, pupunta ka doon para mag-inspect, di ba? Tapos, lalapitan ka kunyari ng contractor, sasabihin, alam mo, ano yan mahirap magpunta dyan at ano, okay naman na yan ganyan, etc. Ano bang ano mo, may nag-aaral ka bang anak, etc. Ano? Ito yung mga usapang ano na, for someone na wala kang makitang insentibo sa loob ng gobyerno. I'm not trying to justify, I'm talking of reality. Ang daling matukso, di ba? Lalong-lalo na, alam mo na, ito yung madalas kong marinig kahit naman ibuwis mong buhay mo dyan pagdating sa taas. Lusot yan, di ba? Sila ang kikita. Kalaban mo sistema no? Oo, sasabihan ka pa, bakit mo gustong pakitain yung iba pero ikaw ang naghihirap? Pagkatapos pag nagkasuhan yan, kaso ka, tanggal ka, wala kang pambayad ng abogado. Pero ginawa mo yung tama, di ba? Pero pagdating sa kasuhan, ano kasi, pag nagkasuhan, lahat ng pumirma, lahat ng ano, syempre lahat yan, lalabas dyan. And then saka i-determine yung tinatawag nating persons liable, di ba? Minsan, kahit na malinaw na pumirma ka lang on the basis of this at meron kang basis nitong mga certification na ginawa mo, kailangan mo pa rin humarap sa korte para ipaliwanag. And that itself is punishing. You have to hire your own lawyer, di ba? Hanggang sa huli, kung magaling ang lawyer mo, mapawalang sala ka, vindicated ka, di ba? So, I'm talking about the ideal setup, yung sinasabi ko kanina, about the reality, and then the whole of nation approach, at yung sinasabi natin, ano ang disincentives? Why people inside government do not want to fight against the system? Okay. Ito isa ko naisip na solusyon, no? Kung matinula yung mga senador natin tsaka mga congressman, hindi sila tututok dyan sa flood control projects. Nasang katutok na yung pondo. Diba dapat pondohan nila yung COA para ma-afford yung mga technical experts? Oo. Diba? Baka sabihin bias tayo. Partly. Hindi. Tapatan lang po tayo, Commissioner, no? Kasi napakahalaga ng role ng COA. Kung matinukang senador, matinukang congressman, popondohan mo, bubusan mo ng pondo yung COA. Ang problema, disincentive sa mga corrupt na politiko. Hindi nagagawin yan, di ba? Pero meron akong babanggitin. At ginawa ito during the time ni Chairperson Maria Gracia Politetan, siya yung nag-head ng Citizens Participatory Audit. Yung project ng CPA na pinunduhan ng Australian Agencies for International Development. Actually, tumulong din ang USAID, pero wala na yung USAID ngayon. It's a flood control project. Yung tawag na Kamanaba Flood Control. So it's Caloocan, Malabon, Labotas, Valenzuela. Alam mo, ang ginawa sa Citizens Participatory Audit, Christian, kasama yung mga nababaha doon sa pag-check ng project. Kaya ito sana yung, di ba, pag nag-guess naman tayo, hindi lang natin kinikriticize, hindi lang natin tinitingnan yung naghahanap tayo ng solusyon. Maganda sana na ganito yung gawin. Kasi kapag ginawa natin na yung citizens, ang owner ng project, at sila dapat ang nag-review ng process, mas malakas yung sense of accountability. Kasi imagine yung mga nanay
Sila yung nagbabantay, katulong sila doon sa pagsusukat, katulong sila doon sa pagtitake ng picture. Kasi alam mo, minsan, kahit yung tipong pagtitake lang ng picture, nakakatulong. Halimbawa, doon sa inspection, nakita mo doon sa inspection report na, teka, parang kakaiba yung na-picturean itong place na ito yung ano niya, may picture ako dyan ito yung ano, di ba? So ito yung tipong kahalagahan ng mga marites na magkakapitbahay, di ba? So doon sa Kamanaba experience, tuwang-tuwa ang OSE doon kasi doon natin unang ipinakita na effective ang citizens and auditor partnership, kaya citizens participatory audit. Pero lilinawin ko lang ha, hindi kasali ang citizen do sa pagdisalaw ha. Walang ganon. Yung citizen kasama sa pag-conduct ng performance audit. Ano yung performance audit? Ini-establish mo yung meron bang necessity. Na-satisfy ba ang necessity ng project? At epektibo ba, naabot ba, natugunan ba ng proyekto ang mga layunin kung bakit ipinagawa ito? Ngayon, sa sitwasyon na meron tayo, tama yung sinasabi mo, kasi ang hilig nilang magpundo dyan. Bakit? Madaling itago. May embedded items, di ba? Complicated. O sabi ko nga, garbuhan ng design para pagdating sa budget, ang laki. Pero sa execution, optimum costing lang, di ba? Kasi tama na yung optimum lang para marami kang cut. In short, mas madaling magnakaw sa kaba ng bayan kung ilalagay mo sa mga technical projects like flood control. Di ba? Tapatin na natin. Yan naman ang nangyayari. Di ba? Because it's complex. Opo. And it's because of the embedded items. May isa pa akong tanong, no? Kasi malapit na, kasi sona na po sa Lunes at after nun, budget season na. So, kanya-kanyang lobby na naman yan, horse trading, etc., etc. Ang gusto ko pong malaman, kunwari sa mga proyekto na ganyan, no? Uubra ba na, rounded off yung mga numbers in terms of budget? Kasi napaka-weird yata nun, di ba? Nakakita kayo ng ganun before? And tingin ko puro estimate siya. Baka yung nakita natin listahan, Christian, sinirox lang, hindi pa final. Kasi nagulat din ako. Sabi ko, uy, rounded off di ba? Pwede palang ganun. Akala ko nga nung pinadalan ako, actually hindi ako nag-share nung unang pinadalan ako kasi natatakot ako baka makuryente dito. Parang perfecto yung mga. Wala akong tinutukoy na specific na ano. In general, di ba? Hindi ba weird yung pag nakakita kayo ng budget na rounded off? Walang butal Pero in fairness, estimates kasi yan, di ba? Oo. Ito lang yung pwede nating sabihin. Sa Citizens Participatory Audit, dapat sa budget kasama na yung mga mamamayan. Kasi congressman mo si ganito, meron kang karapatang tingnan yung in-insert na project niya, no? Alam mo, I have to cite this, yung isang NGO or parish-based ito na sa Iloilo, alam mo, ang ganda ng ginawa nila. Nilagay lang nila sa parish ground yung listahan ng Internal Revenue Allotment na ni-release. Di ba yung mga tao parang, uy, ang barangay ko pala may ganitong pondo. Can you imagine kung halimbawa, ito yung insertion ni Congressman so-and-so. Aba, ang congressman ko pala may flood control budget dito. And then we start mobilizing. Okay, mga nanay, ito na. Manggawa na kayo ng mga survey nitong mga area kung saan gagawin yung flood control. Para ma-ex ka agad natin. Hindi naman masyadong bumabaha dyan. O kaya X. Teka, matagal nang ginawa niyan Hindi na yan bagong project. Nakita mo, Christian, yung unlaki ng maganda. Hindi na sa flood control. Pwede rin din sa mga pagpapasemento ng mga kalye. Teka, kakasemento lang yan. Hindi pa nga sira. Ba't sinisira nyo? Pwede, di ba? Oo. Pero kasi ngayon, ito yung putok na putok at maraming nagagalaite. Kaya pa na yung natin. At ang isang favorite nila, di ba, yung dredging. Yung dredging, hindi mo alam kung meron talagang yung kinukuha sa ilalim. Sinasabay nila yan sa pag-ulan. Usually talaga ghost project yan. Kaya nung nasa COA pa ako, tinitingnan ko yung GAA. Lilista ko ngayon yung lahat ng dredging project, saang-saang region yan, sino-sinong sponsor niyan. Magkakaroon na ako ng idea kung anong balak nila. So, in other words, yan yung audit process Meron kang audit planning kung saan dinedetermine mo yung mga high risks and then saka mo ine-execute ngayon yung iyong audit plan. Pero sabi ko nga, sa dami, sa laki ng perang nawawala sa gobyerno at saka tingnan mo ito, parang taguan Taguan system, di ba? Kung di pa bumaha, hindi tayo manggagalaiti at nanggigil tayo sa flood control. Actually, Commissioner, ito medyo parang natatawalan tayo pero actually nabibusi tayo dito sa pinag-uusapan natin kasi ang kapal ng mukha ng maraming politiko natin,
pinagkakapirahan, tapos yung corruption na nangyayari, garapalan, tapos ang epekto, ang tinatamaan talaga yung ordinaryong Pilipino. Diba? Christian, Yung di ba binabaha. sinabi ko nun sa iyo na kailangan kong kapalan ang mukha ko para gumawa ng tama. Kasi hindi nakapalad ngayon yung pagnanakaw. Accepted na di ba? Oh, Parang baliktad na. Yung paggawa na yung tama, yung ikaw ang kailangan ng mahihiya kapalang mukha. dahil, mahihiya kang gumawa ng tama. Mahihiya kang magtanong, ay, Senator, Congressman, saan po napunta yung insertion, di ba? Baka hindi ka sagutin ng tama. So, yun So, if we are willing to live this kind of ganito tayo, paulit-ulit lang, di ba? So, meron tayong senaryo na critical, ang kailangan, at meron tayong senaryo na politics as usual. So, ang mahirap ay yung critical yung sitwasyon, pero ang response, politics as usual, di ba? So, ang suggestion ko sana, tamang-tama, may natanong ako na nakaschedule ang COA mag-conduct ng performance audit ng mga tinatawag nating flood control. Sana sabayan ng mga citizen. Halimbawa, tingnan natin, pag sinabing performance audit, titingnan mo yung kabuoang proyekto, sistema, from the planning to the execution. And then, titingnan mo kung nakatipid ba, that's the economy side, efficiency, nagawa ba ng maayos, effectiveness, natupad ba yung purpose ng project, Dito malaking tulong ang mga mamamayan. At siguro, ang gusto kong hamunin dito, yung mga professional organizations, we have PICPA, we have Rotary Club, di ba? We have, pwede rin ang mga media, kaya lang siguro baka pwede huwag munang i-judge or what kasi baka tayo mga premature audit So ang sinasabi ko ay tipong ito yung panahon na sorry nagagalit yung iba. Bakit ba kami lagi mo pinagbabantay? Ano bang ginagawa ng mga auditor? Ito yung panahon talaga na kailangan nating makialam at kailangan nating magbantay.